So magandang araw kabola. Sa video na ito is ilalabas na po natin itong atin pong naging grades dito po sa naganap nga po kabola na PBA draft kabola. So hindi pa nakasubscribe, pakipindot naman po yung subscription button. So ito nga po ito pong ating PBA draft kabola is naganap na po siya. At ito nga po, ilalabas po natin yung atin pong mga grades. Ang grading po natin, explain lang po natin, is from A to F po yan kabola. So, A as the highest, F as the lowest, D as the neutral or middle ground. So, ganun po natin siya i-grade po kabola para malinaw sa atin. Now, take note lang natin sa pag-grade ko po, kino-consider ko yung risk din na pag-alis po nila for another league. And then, of course, yung pinupuntusan or gine-grade ko po kasi dito is yung process or yung decision making kabola. So, at hindi lang po nakabase sa quality ng player. Like, kung easy pick or lahat ng tao ina-expect na po yung pick na yon, edi di lang po yung ilalagay ko, diba? Neutral lang kasi yung decision making process po nun, madali lang. Kasi nga po, siya na yung ina-expect ng mga analysts, ng mga fans, diba? Parang ganun po siya. So, ano pa hinintay natin? Simulan natin itong grading po natin. First 2 rounds na po yung grade natin. Start with the number 1 pick, Stephen Holt under a firma. I will give C. So, Stephen Holt, of course, kitang-kita naman po kung bakit siya gustong maging number 1 pick ng under a firma chip. Kahit 31 years old po siya, grabe din kasi yung kanya pong credentials kabola. This guy is an all-teamer sa NBL kabola, and that's a very, very big fit. Madami na rin po siya nagawa po sa EuroLeague kabola. So, see natin siya. Kasi at the end of the day, yung risk na pag-thickness ng 31 years old, it's not that easy to make. Number 2 natin, Blackwater Elite, Christian David. I give them a D kabola. For me, medyo madami tong red flag is Christian David. Una, of course, may pagka-injury prone siya. Marami na po siyang naging injury na malalaki. And then, pangalawa, diba? Mas una niyang ginusto maglaro sa ibang liga, diba? So, paano kung gagamitin lang pala niya yung PBA, diba? As springboard para makagkaroon ulit ng opportunity on the other league kung saan mas babayaran po siya ng malaki. Number 3 pick, Rain or Shine, Luis Villegas. I will give po a B. So, I'm a very big fan of Luis Villegas kabola. This is still a hard pick to make for Rain or Shine kasi nga po, ACL kabola, yung current po na injury ni Villegas. Pero knowing the modern technology naman ngayon, malamang confident naman si Coach Yenggao po sa kanyang pagpili po kay Villegas. It's a modern type of big man. And for me, this type of big man, sila po yung madali pong i-build around po na klase po ng mga big man. Number 4 natin is another big man, Kit Datu. I will give them an A for this decision by Rain or Shine. Nagulat ako, I didn't expect them to really do this. Although, this is the dream draft for them. Sa paningin ko naman, diba? Kung hindi magpo-fall talaga sa nila si Holt. Diba? Getting these 2 premium big man prospect. Datu is much bigger in terms of muscle mass. Much more athletic than Villegas kabola. Pero mas skilled currently si Villegas and mas fundamentally sound. Pero yung Datu, mataas din yung potential. And again, both of them nasa 6'7", 6'8". So, Rain or Shine now, may pangtapat na po sa mga Twin Towers po ng ibang team. Although they will need time to develop. Number 5 natin, Northport, Xavier Lucero. I'll give them a C. I think this is an easy pick to make, diba? Knowing that sobrang hype din naman yung Lucero. And actually, ito lang yung tamang spot lang din para sa akin ng isang Lucero kabola. Knowing nga po na reliance siya sa kanyang athleticism. Currently, nasa ACL injury po siya. Number 6 natin, Ken Toffen. I will give them a B kabola. Actually, Phoenix, mas perfect sana sa kanila kung isa kina Datu or ni Villegas ang nag-fall po dito. Pero they decided to go with Toffen. Winston is available for this pick, kabola, pero looking at their lineup, they already have Tyler Teo, kabola, they already have Mocon, na in a way, those two guys need the ball very much. What they need is a sniper, and Toffen is a sniper, and they love snipers. So, I think Toffen will be a perfect fit. So, okay sa akin to, kaya B yung atin. LX Road Warriors will go with Richard Roger kabola, one of the players na umapoy po yung pangalan out of nowhere, no? Dahil sa draft process, nakilala natin. And I think
nakapasok sila kasi nga pinadali na po yung mga requirements, kabola. So Roger, legit din ito, naglaro po yan sa New Zealand, nakadami din po ito, kabola. And sa nakita natin naman sa mga highlights nito, is credible on both ends of the court, kabola, and he could be a good fit, no? Beside Kevin Alas, diba? As their backcourt duo. Ay, see natin ito. Number 8 natin, Meralco Bolts going with Brandon Bates. This is not an easy decision knowing that Winston is still on the board. Pero knowing that meron kang Aaron Black, meron ka namang Chris Newsome, Alin Maliksi, then mas maganda na lang na i-fill up na po nila yung need nila sa center. Kaya naman, B yung grade natin for the Meralco Bolts. Number 9 natin, Converge, Scotty Winston. Diba? I'll give them an A. No? In a way, kung nasa parang pang second round lang ito na nag-fall, kabola, pang 12 pick, nag-fall sa number 12 ng second round, eh, sa mga C or D, diba? Pero ito kasi, si Winston, pang number 1 pick yun eh, nag-fall siya sa number 9, diba? So, that's an easy A. Although, of course, this is an easy pick for Converge to make. Although, doon din kabola, yung siguro risk na, baka umalis din ito for another league. Number 10 natin, ito yung malungkot for Converge fans, malamang they went for BJ Andrade, currently injured with an ACL. And for me, it's quite obvious naman kung bakit, no? So, connected siya kay Danny I, and Danny I is one of their coaches currently. Kabola, mukhang anak-anakan niya ito si BJ Andrade. Although the potential is legit din naman, kabola. Diba? Sobrang hype dito ni Coach Tab Baldwin. So, malay mo, diba? Tyler Tio 2.0 ito. Pero kailangan mo lang hintayan, diba? Na maghilom po yung injury niya. Number 11 natin, Northport Batang PR, Cade Flores, kabola. I'll give them a C for this decision. I'm actually high on Flores, although may pagka-undersize kasi siya. For a big man, eh talagang panglooban naman yung laruan nito. And I do not think he has that speed ng kanyang footwork para po makapagtagal sa perimeter. Nevertheless, the decision to draft him here, even though they need badly a big man, kabola, could be a good one if Northport wants to play small ball all throughout. Number 12 natin, the refinementship going with Taylor Miller, kabola. Ito naman, Taylor Miller, matagal po na player or nakompleto niya po yung 4 na taon sa Division 2 NCAA. Actually, this guy, with what I saw, credible din, 6'2 guy. Hindi nga lang siya kasi pang Division 1, kabola. Although I doubt kung mapipick ba talaga siya ng mataas. Baka pwede pa rin tong available sana dun sa round 2. End of round 2. Knowing na, yun nga, yung rule nga po natin sa Phil Foreign, kabola, na may maximum per number of team. So, second round tayo. Terraferma Jeep, Ken Mark Carino, I'll give this a C. They need a center after drafting 2 guards dun po sa round 1. So, this is a C. Then, number 2 picks sa round 2, Converge, Brian Santos. Hindi ko ito kilala, kabola, hindi ako familiar. I give them an E. Rain or Shine tayo. Another excellent decision by Rain or Shine. They chose Henry Galinato, kabola, nag-fall. For me, this is a first round talent, pero ayaw nila. So, anong magagawin natin? Kaya naman, A tayo dito kasi sobrang laki po ng fall niya sa mata po natin, kabola. Then we have Phoenix with the 4th pick sa second round, Rafi Berano ng Ateneo. I'll give them an E, kabola. With what I saw, medyo hindi tayo nagagandahan sa nakita natin, no? Nalaro po ni Rafi Berano, pero of course, mas magaling sa atin yung Phoenix. They know how to magkilatis po ng mga second rounders. Napakita nila yan last year, pero sa assessment natin, we are not a fan of this pick. Ibang naman ito sa Phoenix, no? I'll give them a B. Maraming sasabi na si Richie Rivero is nag-fall. For me, hindi. Kasi sobrang tagal niya hindi naglaro. And doon sa mga last year niya, if I remember si UAP, hindi naman siya big factor noon ng UP. Diba? So, for me, hindi talaga siya nag-fall. I think nasa tamang spot lang siya. Kaya naman, B ang Phoenix dito sa palagay ko is that this is actually a good risk to take. Diba? Or a good lottery ticket to take. Diba? Knowing nga si Richie Rivero, legit din naman yung potential nito. Nakapakita na po niya yan sa UAAP. Number 6 natin, Enoch Valdez. I'll give them a C. Hardworking guy. CJ Perez Light nga po, kabola.
Pero nakadepende pa rin yan sa magiging development po. Using the help nga po ni Coach Frankie Lim. The next natin, Converge, JL Del Santos. I am not familiar with this guy. Pero look at the highlights, look at the numbers. I'm not a fan. The guy is not a shooter. So, for a point guard, mahirap na pong magtagal sa PBA kung hindi ka po nakakapag-shoot ng 3-pointers. Blackwater, they got James Quecotea. Kabola, gave them a C. Another big drop. Kabola. Pero ito kasi, yung drop na to medyo expected na siya. Bakit? Kasi nga po yung sa rule about field foreigners. So, malamang, kaya po yung mga nauna, pinakahinayaan na yung James Calnats na mag-fall. Kasi nga po, meron tayong rule na regarding 7 lang po. Yung field foreign na dapat mong maging part po ng lineup. Kaya po ito nag-fall. So, Blackwater, grab him. They will get a C. And next, John Normal, another guy that I'm not familiar. Medyo old siya, 30. Kabola. Sa sobrang dami pa ng reliable na names dito, I'm not a fan with this decision. Napakadami pang mas effective na forward type na sana kinuha nila. So, F sa akin to. Terfer Majip, with the third to the last pick, second round, Luis Sanggalang. So, I'll give them a C in this one. It's a good try to get an undersized big na may experience na ba kung paano manalo po ng championship like Sanggalang. Gulat nga ako, hindi siya kinuha po ng Converge. Diba? Knowing the Pampanga connection. Barangay Ginebra, they go with Ralph Koo. Kabola. In terms of hype kasi, si Koo, pang ano lang to eh, 4th round, gano'n, 5th round, diba? Pero ito kasi gamit na ng Ginebra, kilala na ng Ginebra. And sa nakita ko naman, no, sa mga numerong pinakita niya po sa PBA on the tours, Kabola, sa gitna natin, is actually an interesting prospect. And what makes him interesting actually is that 6'4 siya, pero mukhang legit yung kanyang passing vision. Diba? He could be a very interesting try na i-develop po ng Barangay Ginebra. And then last one, Andrian Nokum. Foreigner siya, I'm not familiar with this guy, Kabola, pero sa nakita natin, he's a hard worker, Kabola, and drafting a point guard at this point should be fine. Pero Franyo kasi, available pa yung Franyo, Kabola. So, bakit hindi na siya yung pinili? So, ito po yung mga grades natin. Ano yung sa palagay mo is mababa yung grenade natin at ano naman po yung sa palagay nyo is mataas po yung grenade natin. Comment na po sa baba.